What's up mga kabayan? Ako nga pala si JD. Wait lang. Ang sakit sa mata ng ilaw. Walang direksyon sa buhay. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Madalas ito yung naririnig ko na sinasabi ng ibang tao na litong-lito na kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Walang direksyon, walang sariling desisyon. Inuutusan ko ano yung dapat gawin. Ano man yung nararanasan natin o dumadating na tadhana para sa atin, may mga bagay na pwede tayong gamitin para kahit papano magabayan tayo. Itong simbolo na ito, ginamit na nung unang panahon bilang pathfinder ng mga ninuno natin sa kanilang paglalakbay. Kalimitan sa dagat o ginagamit upang mahanap ang tamang daanan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ginagamit ang simbolo na ito bilang gabay sa agos ng buhay. Mas pinalakas lang ng Antengeros del Negros itong gabay medalyon, kasama ng baliktarang simbolo nilagyan ng 6 na pangkalikasang sangkap upang makatulong sa paggabay sa buhay. At ang pinaka-importanteng nilagay dito ng Antengeros del Negros, yung mutya sa loob. Binasbasa na to ng 6 na antengero at meron pang kasamang orasyon para mas lalong mapangalagaan yung tangan. Kung interesado ka magabayan, check mo yung link sa comment section. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roberto. Walang eksaktong taon. Lapas. Nang mga panong ito, 17 anyos na si Roberto. Siya ang panganay sa 8 magkakapatid. Dahil salat ang pamumuhay, kung kaya't sanay sa mabigat na trabaho. Tanging sa pag-uuling lang din umaasa ang mga magulang upang makakain araw-araw. Subalit kahit gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang itigil ni Roberto ang pag-aaral. Lalo itong nagsumikap hanggang sa napabilang sa eskolar ng paaralan. Pagpupulis ang kursong kinuha ni Roberto sapagkat mula pagkabata labis ang pangmamaliit ng ibang tao sa kanilang pamilya. Naging working student si Roberto. Tuwing wala sa klase, siya ang taga-alaga sa matandang si Tata Cario. Nasa ibang bansa kasi ang 3 anak ng matanda, kung kaya't ang bunsong anak nito ang natirang kapamilya. Subalit dahil sa malaki ang negosyo, kung kaya't walang naibibigay na oras sa ama. Ito rin ang dahilan kung bakit si Roberto ang naatasang umalalay sa matanda. Hindi naman mahirap alagaan si Tata Cario. Mabait ito at kwela. Dahil dito, kung kaya't mabilis niyang nakuha ang loob ng matanda. Ayon sa pagkakaalam ni Roberto, si Tata Cario ay dating kabilang sa mga bandido. Ilang taon ganito ang naging kanyang pamumuhay. Isa sa matinik na pinuno si Tata Cario, ngunit naging sakit sa ulo ng batas dahil nagagawa nitong makaligtas sa kahit anong inkwentro. Kusa lamang itong sumuko nang malamang buntis ang kinakasama. Dahil sa kusang pagsuko, kung kaya't halos ilang taon lang ang ginugulo sa kulungan. Naging maginhawa ang pamumuhay nito kasama ang buong pamilya. Napagtapos niya ang 4 na anak. Hanggang sa magkaroon nito ng sari-sariling pamilya. Ngunit napabayaan naman ni Tata Cario ang sarili nang wala na ang asawa. Sa pagkabaldado ng katawan, kung kaya't nakilala nito si Roberto, ang matanda din ang nagayag ng buong istorya nung gabi bago ito bawian ng buhay. Subalit ang hindi alam ng lahat, kay Roberto ipinasa ng matanda ang tinatago nitong mutya. Berto, maaari ba kitang makausap? Wika ni Tata Cario. Ano po yun, Tata Cario? Tugon ni Roberto. Lumapit ka. May nais akong ibigay sa'yo.
Naway tanggapin mo at alagaan, katulad kung paano ko ito pinahalagahan. Hindi ko na kayang manatili sa mundong ito. Sa'yo ko din nakikita ang mga katangiang kinakailangan ng mutya. Wika ni Tata Carlo. Nung una, inakala ni Roberto na tanging libreta lang ang ibibigay sa kanya. Sige, ikuha mo ko ng patalim. Wika ni Tata Carlo. Teka, sandali lang po, Tatang. Ano pong gagawin niyo sa patalim? Tanong ni Roberto. Huwag ka ng maraming tanong pa. Gawin mo na lang ang utos ko. Kaagad namang kumuha ng kutsilyo si Roberto. Matapos maibigay ang patalim sa matanda, walang pagdadalawang isip na hiniwa ang balat sa likod ng braso. Ilang minuto rin itong ginawa ng matanda. Kung titignan, animoy makapal na goma ang balat nito, kahit sobrang talim ng kutsilyo. Ilang sandali pa naging matagumpay na mahiwa ang balat. Biglang lumabas ang maliit na bato sa sugat. Kaagad itong kinuha ni Tata Carlo at paghila sa braso ni Roberto. Sinugatan niya ito, kasabay ng pagbaon ng maliit na bato. Kunin mo tong libreta. Ito ang magsisilbi mong gabay kung paano papakainin ng tama at aalagaan ng mutya. Wika ni Tata Carlo. Tumangulang naman si Roberto bilang pagsang-ayon. Nang mawala na ang matanda, bigla namang napansin ni Roberto ang pagbabago sa katawan. Naging magaan at maliksi. Hindi na rin nakakaramdam ng pagod. Dahil dito, mas sinibagan ni Roberto ang pagtatrabaho. Ginawa siyang hardinero nang mawala si Tata Carlo. Nang makatungtong sa 2 taon sa kolehiyo, napabilang naman si Roberto bilang platoon leader. Medyo may pagkastrikto itong si Roberto pagdating sa pagiging leader, kung kaya't hindi maiwasan na may magalit kung paano nito pinamumunuan ang hawak na pulutong. Gabi ng Biyernes, pauwi na si Roberto mula sa isang pagpupulong. Habang nasa daan, bigla siyang natigilan nang makita ang ilang kalalakian, nakainom at tila may inaabangan. Hindi naman nag-alinlangang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalapit siya sa mga ito. Kaagad niyang namukaan ang mga lalaki. Ito ang madalas niyang pagalitan. Sir, magandang gabi. Masyado ata kayong ginagabi ah. Lumalapad na ang papel nyo, sir. Bawas-bawasan natin ng konti. Wika ni Lino. Nagulat naman si Roberto nang may gumapos sa kamay. Bahagya siyang napatitig sa likod, kung kaya't hindi niya napansin ang pagsapak ni Lino. Matapos tamaan sa muka, napatigil si Lino dahil nakaramdam ng kirot. O pare, ano nangyari? Bakit parang ikaw pa'y nasaktan? Wika ni Kadyo. Kayo na nga muna ang bumanat. Ang sakit ng kamay ko eh. Parang kasintigas ng pader yung mukha niyan. Tugon ni Lino. Anong matigas? Sige nga, hawakan niyo ng mabuti. Wika ni Kadyo. Naglabas ito ng patalim. Teka pare, wala naman sa usapan natin yan ah. Wika ni Lino. Hindi nagpaawat si Kadyo. Walang pag-aalinlangan na sinaksak si Roberto sa tagiliran. Hindi naman nakapalag sa pagkakagapos si Roberto dahil sa higpit ng pagkakahawak ng 2 lalaki. Kung kaya't naisip niya na marahil dito na mamamatay. Ngunit labis namang ikinagulat ng lahat nang inangat ni Kadyo ang patalim. Sa hindi malamang dahilan nayupi lang ang dulong bahagi nito. Tanging butas na damit lang
ang natamong pinsala ni Roberto. Bigla rin siyang binitawan ng mga lalaking gumapos at kumaripas ng pagtakbo. Naiwan namang tulala si Roberto dahil hindi niya inaasahan ang ganitong kaganapan. Kinabukasan, kagad niyang nireport ang grupo ni Lino, subalit hindi na ito muling pumasok ng paaralan. Lumipas pa ang mga taon. Nakapagtapos si Roberto. Halos hindi magmaliw sa tuwa ang mga magulang dahil sa nagawang makapagtapos ng kanilang panganay. Kagad namang nakapagtrabaho si Roberto. Hindi ito naging pulis, bagkus ay naging sundalo. Na-assign siya sa lapas, kasama ang dalawang malapit na kaibigan, si Pulso at Tentoy. Sa kanilang tatlo, si Roberto lang ang napunta sa ibang grupo. Hindi naman ito naging hadlang dahil madalas pa ring magkita ang magkakaibigan. Paminsan, kapag may 2 linggong misyon ng bawat isa, hindi maalis kay Roberto ang pag-aalala. Kung kaya't sa pagsapit ng gabi, nag-uusap ang tatlo gamit ang radyo. Sir, alam mo ba kanina? Nagkaputukan ng tropa sa grupo na babad dito, dun sa tabing ilog. Etong si Tento hindi ko mahanap, kaya kinabahan ako eh. Kaya naman pala, magdamag tong nakatago sa likod ng malaking bato. Nagdudumi. Wika ni Pulso. Ay naku Tentoy, pambihira talaga yung nervyos mo ano? Tugon ni Roberto. Ano kasi sir? Hindi ko mapigilan eh. Tugon ni Tentoy. Nagtawanan ang tatlo. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Sobrang init ng panahon. Habang abala sa paglilinis ng baril si Roberto, bigla itong natigilan matapos marinig ang tinig ni Tentoy. Sir! Kailangan namin ng backup sir! Wika ni Tentoy sa radyo. Sige, nasang lugar kayo? Tanong ni Roberto. Dito sa isang baryo sir. Na-ambush kami. Malubha ang tama ni Pulso sir. Kung maalala mo, yung baryo bago makarating sa kampo. Nakatago kami dito sa malaking punong nakatumba eh. Paubos na yung bala namin sir. Hindi ko alam pero kitang-kita ko eh. Hindi tinatabla ng bala yung iilan sa kanila. Wika ni Tentoy. Bigla namang uminit ang katawan ni Roberto dahil hindi lubos akalain na marami pala ang may kakayahan ng tulad sa tangan niya. Hindi na ito nagdalawang isip. Nag-report sa nakakataas. Subalit nadismaya si Roberto sa naging desisyon nito. Masyadong delikado ang sitwasyon. Maaari din tayo ma-ambush kung pipilitin pa nating makapasok doon. Pagsapit ng hapon doon tayo susugod. Intayin pa natin ang pagdating ng ibang tropa. Wika ng nakakataas. Sinubukan pang makipagsagutan ni Roberto. Ngunit buo na ang desisyon nito. Lubos ang pag-aalalang nararamdaman dahil sa kalagayan ng mga kaibigan. Ilang minuto rin itong nagpabalik-balik hanggang sa maupo sa isang sulok. Dahan-dahang kinuha ang libreta sa tagiliran. Taimtim na nagsambit ng mga kataga. Ilang sandali pa. Kinuha nito ang baril. Patagong naglakad at tinahak ang bundok upang mas mabilis na marating ang kinaroroonan ng mga kaibigan. Sa tulong ng tangang mutya, mabilis niyang narating ang baryo. Habang papalapit, rinig ni Roberto ang palitan ng putok. May kasama itong sigawan at iyakan. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon nang makaamoy ito ng mabahong aroma. Pansin pa ni Roberto ang iilang tao na tila nakikipagpatintero sa bala.
Halos maubos na rin ang kapwa sundalo. Kitang-kita ni Roberto na pilit itong nakikipaglaban kahit halos isang kamay na lang ang gumagalaw. Idagdag pa dito ang brutal na pagpugot ng mga kalaban kapag nakakalapit ito sa mga sundalo. Wala na ring magagawa si Roberto dahil sa dami ng mga ito, tila imposible nang makaligtas. Kung kaya't kagad nitong hinanap si Pulso at Tentoy. Ilang sandali pa, nakita niya ang malaking punong nakatumba. Sa likod naman nito si Tentoy, abalang nakikipagpalitan ng bala. Samantalang nasa gilid si Pulso, nakaiga at walang malay, labis din ang pagdurugo nito. Hanggang sa tumigil na si Tentoy, dahan-dahan itong yumuko habang nanginginig. Taimtim na nagdasal. Habang ang kanilang kalaban naman ay unti-unting lumalapit. Hindi na ito nagpapaputok. Binitbit na lang ang dalang itak. Nasa 9 ang bilang ng mga bandido. Pansin pa ni Roberto ang botelyang nakasabit sa bewang ng mga lalaking papalapit kay Tentoy. Nang tuluyang makadikit, labis naman ang pagmamakaawa ni Tentoy, ngunit pinagtatawanan lang siya ng mga kalalakian. Tapos ka na bang magdasal? Baka naman gusto mong sabayan ka pa namin para mas madali ang pagpasok mo. Wika ng isa sa mga bandido. Maawa kayo sa akin. Baka pwede niyo kaming palusutin. May pamilya akong nag-iintay sa akin eh. Wika ni Tentoy. Lumang linya na yan eh. Pasensya na, unahan lang to. Huwag kang mag-alala. Hindi mo mararamdaman ang sakit. Matapos itong magsalita, bigla namang inangat ng lalaki ang hawak na itak. Napapikit si Tentoy. Tanggap na hanggang dito na lang ang buhay. Hanggang sa nagpaputok ng baril si Roberto. Nagtago naman kagad ang mga kalalakian. Tentoy, kunin mo si Pulso. Sige na, ako nang bahala sa inyo. May mga tropa nag-aantay sa unahan ng ilog. Doon kayo dumiretso. Huwag mo kong intindihin. Ang mahalaga, mabigyan ng paunang gamot si Pulso. Wika ni Roberto. Gumapang si Tentoy papunta kay Pulso. Kagad niya itong inakay. Patuloy lang sa pagpapaputok si Roberto. Habang abalang binibigyan ng cover ang mga kaibigan, muli niya namang nakita ang ilang lalaki na tila nililisa ng bala. Kahit tutok na tutok ang baril, nakakapagtakang hindi tumatama ang bala. Kung kaya't napatigil si Roberto, taimtim na nagsambit ng iilang buhay na salita, kasabay ng pag-ihip sa dulo ng baril. Nang magkaroon ng pagkakataong magpaputok, kagad niyang pinunterya ang taong nililisa ng bala dahil nakatago ito sa maliit na puno ng nyog. Kung kaya't madali lang kay Roberto na punteryahin ang katawan nito. Bigla itong humandusay sa lupa matapos tamaan sa tagiliran. Bagyang napatigil ang kasamahan. Hindi lubos akalain na matatamaan ito ng bala. Tinangka ng ibang kasama na gumante. Kaso nga lang mabilis itong nabawian ng buhay matapos tamaan ng bala sa ulo. Nang mapansin ng mga bandido, kay Roberto galing ang mga balang bumabawas sa kanilang pangkat. Kagad nilang pinaikutan ang nakatumbang puno. Pinaulanan ng bala. Ngunit hindi nagpatinag si Roberto. Patuloy na nakipagsabayan sa kanila. Nahirapan ang mga bandidong lapitan si Roberto. Kaya naman umalis sila sa lugar. Ilang sandali pa, binalot naman ng katahimikan ang paligid. Nang makumpirmang ligtas na ang lugar, isa-isang kinuha ni Roberto ang kasamahang may pinsala. Hiniwalay niya rin ang ibang wala ng buhay. Bago pa lumubog ang araw,
Narinig ni Roberto ang pagdating ng mga sasakyan. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng boses. Nung una ay nagalit ito kay Roberto. Ngunit matapos makita ang butas-butas nitong damit dahil sa mga balang tumama sa kanya, kagad siyang pinapunta sa opisina upang pag-usapan ang mga nangyari. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Umangat ang ranggo ni Roberto. Naging maayos din ang kalagayan ng mga kaibigan. Ngunit hindi na nakabalik pa sa serbisyo si Pulso dahil sa pinsala nito sa paa. Hiniling din ni Roberto na mapabilang si Tentoy sa nasasakop na tropa. Kagad namang pinagbigyan ng kanyang nais. Hindi na rin nasundan pa ang madugong inkwentro. Hanggang sa magbakasyon si Roberto, kaarawan ng ama, kung kaya't humingi ito ng liban. Sa loob ng ilang taong paninilbihan, ni minsan hindi nagawang magbakasyon ni Roberto. Kaya naman sa kaarawan ng ama, sinadya nitong umuwi upang makapagdiwang. Ilang oras din ang biyahe at hapon na nang makarating sa tahanan, bit-bit ang munting regalo. Isang balisong na sinadyang ukitan ng pangalan sa hawakang bahagi. Labis naman ang galak ng ama nang makita ang anak. Dali-dali nitong sinalubong si Roberto. Maluwaluwang niyakap. Marami ring pagkain ang inihanda. Halos lahat ng kaibigan sa elementarya inimbitahan na makidalo. Parang nangangayayat ka, Berto ah. Pero gwapo ka pa rin naman, hindi nalugi. Wika ni Jonas, isa sa mga kaibigan ni Roberto. Bulero ka talaga, Jonas. Balita ko 4 na yung anak mo. Baka pwede mo kong kuning ninong. Tugon ni Roberto. Sakto. Ngayong Disyembre bibinyagan yung bunso ko pero seryoso ah. Kailan ka ba mag-aasawa? Sayang naman ang lahi mo kung di mo isasalin. Wika ni Jonas. Pambihira ka talaga, Jonas. Siguro pag natapos ko tong bahay ng mga magulang ko. Tugon ni Roberto. Naging masaya ang gabi. Puno ng masasayang alaala. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Habang abalang nagdiriwang sa karawan ng ama, kasalukuyan namang nakikipagbarilan ang iniwang tropa. Maghahating gabi na nang matapos ang inuman. Habang nililigpit ni Roberto ang mesang ginamit, bigla naman itong pinuntahan ng ina. Anak, ay may tumawag sa telepono galing daw sa kampo. Ang sabi, yung hawak mong tropa napasabak sa laban. Hindi malaman ni Roberto ang mararamdaman. May halong kaba. Ang tanging laman ng isipan, naway walang mangyaring masama sa hawak niyang tropa, lalo pat naroon si Tentoy. Kinabukasan, maaga pang nagising si Roberto. Hinanda nito ang mga gamit pabalik sa kampo. 1 linggo man ang bakasyong ibinigay. Ngunit dahil sa nangyari, kinakailangan nitong bumalik upang malaman ang sitwasyon ng kasamahan. Hindi na rin nito sinubukang pigilan ng ama't ina dahil naintindihan nito ang sitwasyon. Habang nasa biyahe, walang ibang hiniling si Roberto kung hindi ang makitang ligtas si Tentoy. Halos 1 araw din ang biyahe. Sa pagpasok ni Roberto sa kampo, makikita ang iilang sundalo na may pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinubukan niyang hanapin si Tentoy, ngunit hindi ito makita. Sa pagpasok sa isang malawak na tent, ang pagbungad naman ng mga bangkay na nakabalot. Isa-isa niyang tinignan ang pangalan ng mga ito. Hanggang sa makita ang bangkay, biglang nanlamig ang katawan ni Roberto nang makita ang pangalan ni Tentoy.
Manginig-ginig niyang binuksan ang siper nito. Napatulo ang luha nang makita ang malamig na bangkay ng kaibigan. Pugot na ang ulo nito. Wala ang lamang loob. Ayon sa nakalap na balita, may kumukutang terorista sa isang baryo malapit sa tabing ilog. Sa pagpasok ng tropa, mabilis na nakatunog ang mga bandido. Tumagal ng kalahating araw ang putukan kasama sa nag-back up ang tropa ni Roberto. Ngunit nang dumilim ang paligid, dito na nagsimula ang bangungot. Tinambangan ng mga paparating na kasamahan kung kaya't ang tropang nakikipaglaban sa loob ng baryo dahan-dahang inikutan hanggang sa wala nang madaanan. Tulad nung unang sitwasyon ni Tentoy, dahan-dahang lumapit ang mga bandido dahil hindi ito natatabla ng bala kung kaya't naubos na lang ang bala ng mga sundalo. Pinagtatapyas nito ang ulo ng walang kalaban-laban na sundalo. Ngunit ang hindi maintindihan ng lahat kung bakit maging ang mga lamang loob hindi na makita. Nagduda si Roberto. Marahil ito rin ang mga bandidong kanilang nakalaban. Nang gagalaiti sa galit si Roberto habang iniisip kung paano malilipol ang mga sangkot sa pangyayari. Kinabukasan, kagad na nilakad ni Roberto ang kaso. Matagumpay niyang nakuha ang misyon. Hanapin at lipunin ang grupong sangkot sa pagpatay sa mga sundalo. Ilang linggo pa ang nakalipas. Pinag-aralang mabuti ni Roberto ang bawat galaw ng mga bandido. Ayon sa mga nakalap niyang impormasyon, may isang taong naatasan upang mamalengke at magkalap ng mga balita tungkol sa maaaring maging hakbang ng otoridad. Tuwing unang Martes ng unang buwan, doon ito bumababa ng kabundukan. Kung kaya't unang petsa pa lang ng buwan, mas minabuting magmanman ni Roberto sa maaaring daanan nito. Hindi naman nagkamali si Roberto dahil sa unang petsa ng buwan ito lumabas. Hindi siya nagdalawang isip sapagkat kitang-kita ang nakasugbit nitong Armalite sa likod. May dala itong bayong dahil hindi kalayuan ang pinagtataguan kung kaya't amoy ang napakasangsang na aroma mula sa bitbit nito. Bigla naman itong napatigil nang makarating sa isang baryo. Nakaabang naman sa bakuran ang isang matandang babae. Mabilis itong kinuha ang bayong. Kaagad na tumungo sa likod ng bahay. Ang bandido na may nagmamadaling pumasok sa loob. Ilang sandali pa. Lumabas naman ang lalaki na iba na ang kasuotan. Animoy simpleng magsasaka. Ngunit kapansin-pansin ang botelyang makikita sa tagiliran nito. Sa pagpasok ng lalaki sa palengke, bahagya namang napatigil sa pagsunod si Roberto. Pansin niya, panay ang senyasan ng mga nakakasalubong. Kung minsan yumuyuko ng bahagya o hindi kaya naman humahawak sa batok. Iisa lang din ang daan papasok ng palengke. Ito rin ang daan palabas. Kung kaya't mas minabuti niyang antayin ng lalaki sa daanan. Ilang sandali pa. Nagulat naman si Roberto dahil mabilis lang na natapos sa pamimili ang bandido. Nasa 3 bayong ang bitbit nito palabas. Punong-puno din ang mga ito. Kung kaya't nakakapagtaka na napakabilis ng pangyayari. Tila nakahanda na ang mga dapat dalhin. Muli itong bumalik sa bahay na unang pinasukan. Paglabas, dala na ang Armalite na nakasugbit. Sa muling pagtahak ng lalaki sa daan patungo sa kabundukan, bigla itong nag-iba ng ruta. Pumasok sa Talayban at hindi na nakita. Ilang sandali pa kaagad na sumunod si Roberto
Sa paghawi ng talahib, ang pagbungad naman ng isang hindi kalakihang butas. Nagpa siya ring bumalik si Roberto dahil maaaring patibong lamang ito. Halos ilang linggo niyang pinagplanuhan ang gagawing hakbang. Matitinik ang mga bandido, kung kaya't nahati sa dalawa ang grupo. Ang unang grupo ang pumasok sa lagusan at nang makumpirmang ligtas ang daan, unti-unti namang pumasok ang mga natira. Sa paglabas ng tropa sa lagusan, ang pagbungad naman ng mga kubo na tila isang baryo. Hindi naman nakaramdam ang mga bandido ng sandaling iyon. Iilan lang din ang nakabantay na tila kumpiyansang hindi matutunton ang kuta. Habang dahan-dahang lumalapit sa mga kubo ang tropa, bigla namang nakita ng nakabantay ang isang papalapit na sundalo. Kaagad itong binaril ng bandido na siyang dahilan upang mabilis na humandusay sa lupa. Sa pagkamatay nito, ang hudyat naman ng alingawngaw sa paligid. Marami man ang bilang ng mga sundalo, mabilis itong nabawasan dahil kusang umiiwas ang bala sa mga kalaban. Nang mapansin ito ni Roberto, kaagad siyang nagsalita. Sige na, ilagay nyo na nang maubos na ang mga salot. Sabay-sabay na inilagay ng mga sundalo ang pulang tela na may basbas ni Roberto. Sa muling pagbaril, nagbagsakan ang mga kalaban. Nang makita ng pinuno, nakaunti na lang ang bilang ng pangkat. Bigla itong nagsambit ng iilang kataga. Walang pag-aalinlangang sumugod. Ang tanging dala lang ay 2 itak. Pinapaputokan nito ng mga sundalo, ngunit tila goma ang katawan nito. Tumatalbog lang ang bala. Mabilis itong kumilos, kung kaya't unti-unting nababawasan ang bilang ng mga sundalo. Hanggang sa natapat ang lalaki kay Roberto. Pinagbababaril niya ang lalaki, ngunit sa taglay nitong bilis, kahit ang bala ay nagagawa nitong iwasan. Kaagad namang nakadampot ng itak si Roberto. Sa muling paglapit ng lalaki, ang paglaban ng dalawa gamit ang patalim. Nagagawa niyang patamaan ng kalaban, ngunit sadyang hindi ito natatablan. Patuloy lang sa pag-atake ang bandido. Subalit malikse din si Roberto. Hindi nito nagagawang mapadampi ang hawak na patalim sa balat. Hanggang sa biglang napatigil ang lalaki. Nagtago ito sa isang puno. Hindi naman alam ni Roberto kung ano ang ginagawa. Ngunit bigla siyang nahilo nang hindi napansin ang isang batong tumama sa ulo. Dahil dito, kung kaya't nagawang makalapit ng sugatang bandido, bumuelo siya ng pagtaga. Natigilan nito dahil nakatutok na ang baril ni Roberto sa kanya. Kitang-kita sa pagbumuka ng lalaki ang gulat nang maramdaman ang aura ni Tata Carlo na nasa katauhan ni Roberto. Carlo, Tata Carlo, ikaw ang pinasahan ni Tata Carlo. Tanong ng lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sumuko ka na kung ayaw mong maging pataba sa lupa yung utak mo. Tugon ni Roberto. Kahit hindi mo aminin, alam ko ang lakas ni Carlo. Maswerte ka dahil maraming naghahangad niyan. Marahil may maganda kang katangian na nakita niya sa'yo. Biglang binitawan ng bandido ang hawak na itak. Inilagay ang kamay sa likuran at kusang sumuko. Dahil sa mga nangyari, natuwa ang pamilya ni Tentoy. Kusang sumuko ang pinuno ng grupong pumatay sa kanilang anak. Matapos ng lahat ng kaganapan, yun na ang naging huling misyon ni Roberto. Hindi niya kinaya ang bigat na nararamdaman. 2 tropa ang nawala sa kanya
2 tropang nakasama sa serbisyo. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi niya nakalimutan ang karanasan bilang tagapaglingkod sa gobyerno. Para sa kanya, lahat tayo ay merong ipinaglalaban. Kaso nga lang, hindi rin maiwasan na merong 2 panig. Nakakalungkot lang isipin dahil may mga pagkakataon na kapwa Pilipino ang pumapatay sa kapwa Pilipino. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay istorya ni Tatang Marcelo. Sa liblib na bahagi ng isang baryo, matatagpuan ang munting bahay na tinitirhan ng albularyo, isang lalaking komadrona na si Tatang Marcelo. Katuwang niya sa pang-araw-araw na gawain ang 2 anak, si Gina at Jello. Pasado 8:00 ng gabi dumating ang mag-asawang si Pele at Hudo. Malakas ang buhos ng ulan, kung kaya't pareho silang basa. Nagdadalang tao si Pele na ngayon ay manganganak na. Nang marinig ni Tatang Marcelo ang kanilang saklolo sa labas, pinagbuksan sila ng pintuan at pinatuloy. Kagad namang inasikaso ni Gina ang manganganak na si Pele. Dinala sa kwartong paanakan. Naganda naman si Tatang ng mga gamit. Kumilos si Jello. Isinukbit sa tagiliran ang mahabang itak at lumabas ng tahanan. Siya ang nagsisilbing bantay ng mga oras na yun. Habang umiire si Pele, naging alerto naman si Jello sa labas. Malakas ang buhos ng ulan at hindi gaanong maaninag ang nasa paligid. Nadagdagan pa ang dilim dahil ang mga sulo sa bakuran ay namatay. Tinalasan ang pandinig dahil masyadong maraming kaagaw sa ingay. Kulog, kidlat, buhos ng ulan at ang ingay ni Tatang Marcelo sa loob. Lalo na ang pag-ire ni Pele. Nakatayo lang si Jello sa labas ng tahanan. Yung tipong hindi gaanong nababasa ng ulan. Ilang sandali pa, may batang dumating ng walang pasabing nakisilong. Nagtaka siya dahil bukod sa hindi niya kilala, gabi na at wala itong ibang kasama. Saan ka galing? Gabi na oh. Umuulan pa. Wika ni Jello. Sinulyapan lang siya ng bata dahil abala ito sa pagpapagpag ng sarili. Nang mapansin ni Jello na manipis lang ang suot nito, nanginginig na sa lamig ang bata. Nagtungo siya sa sampayan sa gilid at ipinulupot sa balikat ng bata ang makapal na tuwalya. Utoy, ano? Naligaw ka ba? Muling wika ni Jello. Marahang tumango ang bata bilang sagot. Napabuntong hininga na lang din si Jello sa pagyuko ng bata, sabay kapit sa tuwalya. Tinapik pa niya ito sa balikat. Inilapit sa kanya upang mabawasan ang lamig sa katawan. Maswerte ka. Hindi lahat ng naglalakwatsa tuwing gabi nabubuhay. Maraming natatagpo ang patay dito. Na biktima ng pag-alagalang aswang. Buti ligtas ka. San ba ang punta mo? Tanong ni Jello. Inutusan po kasi ko ng nanay ko eh. Tugon ng bata. Ay nako talaga, kahit kailan. May mga magulang na inutusan yung anak kahit gabi na no. Hindi na lang ipinagpabukas. Napailing na lamang si Jello. Naiirita sa nanay ng bata. Habang hawak sa kabilang kamay ang bata, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa paligid. Mas lalong lumabo ang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nang humampas ang malakas na hangin,
Nagmamadali na siyang pumasok at isinama ang bata sa loob dahil nababasa na. Sakto namang nailabas na ang sanggol. Ho, sinong bata yan, Jello? Wika ni Tatang Marcelo. Napadaan lang tang, mukhang naligaw. Inutusan daw nung nanay tapos dito sa atin napadpad. Kawawa naman kung hahayaan ko lang sa labas, kaya pinapasok ko na lang. Wika ni Jello. O siya, sikasuhin mo na yan, may gagawin pa ako eh. Si Gina naman may ginagawa din sa loob. Pero wag mo pa rin kalimutang magbantay sa paligid ah. Mamaya may aswang na sumugod eh. May sanggol pa naman dito. Wika ni Tatang Marcelo. Opo naman tang, wag po kayo mag-alala. Dumiretso si Tatang Marcelo sa kusina para mahugasan ng mainit na tubig ang mga ginamit sa pagpapaanak. Binihisa naman muli ni Jello ang bata dahil nilalamig. Ipinagtimpla ng kape ang lahat para kahit papano maibsan ang lamig dahil sa dulot ng panahon. Sa mga sumunod na sandali, nagsalo-salo sila sa lamesa. Nagkakape habang pinaparesan ng tinapay at biskwit. Kasama pa rin si Pele at Udo pati na rin ang bata. Malakas pa ang buhos ng ulan. Masyadong nakakatakot ang banta ng kulog at kidlat. Habang nag-uusap, tahimik lang na nakikinig ang bata. Pasulyap-sulyap sa kwarto kung saan nakahiga si Pele. Katabi ang natutulog na sanggol. Magkarap lang ang kusina at ang kwarto. Napansin ito ni Jello pero hindi masyadong binigyan ng atensyon dahil napasarap ang usapan kasama si Udo, Tatang Marcelo at ang kapatid na si Gina. Makalipas ang ilang sandali ay bahagya ng tumila ang ulan. Maging ang mga panauhin ay doon na nanatili sa bahay. To, tabi tayo ah. Ano palang pangalan mo? Wika ni Jello. Umiling ang bata na parang walang ideya kung ano ang kanyang pangalan. Ay sus, ayaw pang sabihin. O sige, Gio na lang ang pangalan mo. Para hindi malayo sa pangalan ko, Jello. Tapos dito naman kay Ate Gina. Ayos ba? Wika ni Jello. Ngumiti si Gio. Naigana nang mabigyan ng una ni Jello. Nasa lapag ng kusina sila natulog dahil nasa sala si Tatang Marcelo at Udo. Nasa kwarto naman si Pele, kasama ang sanggol at si Gina. Mabilis na nakatulog si Jello, gawa na rin ng pagod, kung kaya't hindi napansin ang pagbangon ni Gio. Naglakad ito papunta sa kwarto. Tulog na sina Tatang Marcelo at Udo, kaya walang nakapansin sa kanya. Nakatayo siya sa mismong pintuan ng kwarto. Kurtina lang ang nagsisilbing harang. Patuloy siyang nakatitig sa sanggol. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng higaan. Napansin ni Pele ang paglapit ng bata. At dahil wala namang naisip na masamang tangka, inaya niya pa itong tumabi sa kanya. Napagitnaan nila ang sanggol. Bumalik sa pagtulog si Pele. Dahan-dahang nag-iiba ang itsura ni Gio. Malaki ang kanyang ulo at kakaunti lamang ang hibla ng buhok. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang mga kuko. Maitim ang buong katawan. Naglalabasan ang mga ngipin at may napakahabang dila. Sa pag-alingasaw ng amoy nito, naalimpungatan si Gina na nakaiga sa kabilang papag. Pagtingin niya, kagad siyang napasigaw at nagising ang lahat. Naunang pumasok si Jello dahil nasa tapat lang naman siya ng kwarto. Kagad niyang hinila palabas ng kwarto ang batang aswang habang pinipigilan nito sa akmang pagkagat. Tumulong naman si Udo.
Tinali nila ito. Nagmamadali na rin si Tatang Marcelo sa paghahanda ng parusang gagamitin dito. Sige, hawakan niyo yung bibig niyan nang maipakain ko to. Wika ni Tatang Marcelo. Sa amoy pa lamang ng hawak ng matanda, nagpupumiglas na ang aswang. Pero hindi magawang makawala dahil maigpit ang pagkakahawak ni Jello at Hudo. Sa isang maliit na pinggan, binuhos ni Tatang Marcelo ang isang garapa ng langis na kung tawagin ay lana. Hinaluan ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsarang asin at ilang dakot ng pulburan ng balang tanso. Walang pagdadalawang isip na isinubo sa aswang. Nangisay ito matapos malunok at dahil sa lakas. Maging si Gina at Tatang Marcelo ay tumulong na sa pagpigil. Sinubukan pa muling makawala pero huli na ang lahat. Unti-unti nang nalulusaw ang kanyang lamang loob. Ang lakas ng loob mong batang aswang ka. Talagang dito pa sa loob ng pamamahay ko. Sige, hawakan niyo lang. Hindi pa tuluyang nalulusaw ang laman yan. Wika ni Tatang Marcelo. Tinali nila ng maayos ang mga kamay at magkabilang binte at paa ng batang aswang. Nanigas ito. Wala ng buhay. Isinilid nila sa sako. Siniguradong selyado upang hindi umalingasaw ang amoy. Dahil bumuhos na muli ang ulan, itinali na muna sa haligi ng bakod sa labas at iniwan. Bumalik na sila sa loob. Nabaling ang atensyon sa pagsuri sa mag-ina. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa mag-ina ko. Dahil kung meron, siguradong uubusin ko yung lahi ng aswang na yan. Wika ni Hudo. Pasensya na kayo, kasalanan ko to eh. Akala ko kasi ordinaryong bata, aswang pala. Wika ni Jello. Hayaan mo na, Jello. Hindi naman lahat ng aswang may lumilitaw na palatandaan. Mapanlin lang ang mga yan. Ang importante, ligtas tayong lahat. Wika ni Tatang Marcelo. Bumalik sa pagkakaiga si Pele at tinabihan na ni Hudo. Nasa kwarto na lang din natulog sina Tatang Marcelo, Gina at Jello. Lahat sila ay may katabing patalim. Para kung may magawi pang aswang, siguradong malalabanan kagad. Pero sa kabutiang palad, wala nang aswang na dumating. Kinabukasan, kagad nilang sinunog ang bangkay ng aswang. Pagsapit naman ng dilim, may mag-asawa na namang dumating sa kanilang tahanan. Maulan na naman ng mga oras na ito dahil sa banta ng bagyo. Inasikaso kagad ang mag-asawa, lalo na ang ina na manganganak na. Katulad ng nakasanayang gawain, si Jello ang nagbantay sa labas, habang si Gina naman ang tumulong sa tatay. Nasa labas din ang asawang lalaki na si Tonyo. Hindi mapakali at hindi na makapag-antay na masilayan ang isisilang na anak. Samantala, habang todo buhos ng atensyon si Tatang Marcelo at Gina sa pinapanganak, isang nilalang ang pumuslit sa loob. Dumaan ito sa likod ng tahanan. Sina Jello at Tonyo ay nasa harapan nagbabantay. At dahil sa napakalakas ng buhos ng ulan, hindi kaagad napansin. Nang mailabas ang sanggol, sa unang pag-iyak pa lang nito, marahang gumagapang ang aswang. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Laking pagtataka naman ni Tatang Marcelo at Gina. Iba ang kinikilos ng bata. Bagaman normal na umiyak ang bagong silang na sanggol, ngunit ang iyak ng sanggol na naririnig nila, may kakaiba at parang takot na takot. Bakit naman po ganyan yung iyak ng anak ko? Para pong mamamatay na siya o nangingitim na. Wika ni Gloria. Gina, tawagin mo si Jello. Bilisan mo!
Wika ni Tatang Marcelo. Nagmamadali namang lumabas si Gina at tinawag ang kapatid. Pumasok na rin si Tonyo. Saktong pagkarating nila sa loob ng kwarto, dito na kumilos ang aswang. Nakalambitin nito sa may kisame. Bumuelo ng paghampas ng itak si Jello, ngunit hindi kagad tinamaan ang nilalang. Kagad inalis ni Tatang Marcelo at Gina ang mag-ina doon sa kwarto. Samantalang si Jello at Tonyo naman ang lumarap sa nilalang. Patuloy lang sa pag-angil ang aswang. Halos masira na din ang buong kapaligiran sa walang tigil na pag-atake ng nilalang. Ganon din ang pagtaga ng dalawang kalalakihan. Hindi uubray ang ginagawa niyo. Ito ang lubid. Gamitin niyo. May pangontra yan. Wika ni Tatang Marcelo. Ito ang lubid na binabad sa langis. Sinikap naman ni Tonyo at Jello na mahuli ang aswang. Laking gulat nila. Hindi mailagan ng nilalang ang gamit nilang panali. Kaso nga lang kapalit ng lahat ng ito. Nagtamo sila ng kalmot sa kamay at braso. Hindi na ito ininda. Mas nangibabaw ang ideya na mahuli ang aswang at maparusahan sa ginawang pagsalakay. Kahit nakatali na ang nilalang, naging malikot pa rin ito. Nagpupumiglas at pilit na pinapakawalan ang sarili. Ngunit hindi na kinaawaan ni Tatang Marcelo ang nilalang. Hindi talaga kayo nagtatanda, ano? O sige, inumin mo tong langis. Ewan ko lang kung hindi malusaw yung katawan mo. Wika ni Tatang Marcelo. Ibinuka ni Jello ang bunganga ng nilalang habang ibinubuhos ni Tatang Marcelo ang laman ng baso. Langis na lana, hinaluan ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsarang asin, at iilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Katulad ng ginawa sa unang aswang na sinubukang mambiktima sa loob ng tahanan. Sa unang paglagok ng nilalang, mabilis na nangisay ang buong katawan nito. Tila bulate na nilagyan ng asin. Nagpatuloy ng ilang minuto ang pangingisay ng katawan hanggang sa bigla na lang itong hindi gumalaw. Sa puntong iyon, humupa na ang iyak ng sanggol at bumalik na sa normal ang kulay ng balat. Hindi katulad kanina na halos nangingitim na. Napapadalas na to ah. Sa tuwing may nanganganak, may dumadayong aswang sa atin. Bakit po ganun, tay? Wika ni Gina. Mabango ang aroma ng sanggol sa kanilang ilong. Kaya palagi silang nandyan. Nga pala, Jello, bakit hindi mo napansin yung aswang? Nakapasok na pala, kamunti ka na tayo. Wika ni Tatang Marcelo. Pasensya ka na, Tang. Dahil na din siguro ang ingay ng paligid tapos ang lakas pa ng ulan eh. Tugon ni Jello. Ay, wag niyo pong sisihin si Jello. Kasalanan ko din po, hindi talaga namin napansin yung aswang eh. Akala namin sa harapan dadaan. Sumalis sa likuran eh. Ang lakas pa ng ulan kaya hindi namin napansin. Wika ni Tonyo. Napatango na lang si Tatang Marcelo. Muli siyang naganda ng langis na gagamitin kung sakaling may sumalakay na aswang. Pinalipas sila ang gabi. Parehong walang gustong matulog. Nababahala na baka may muling umataking nilalang. Kinabukasan, pagsikat ng araw naging abala si Tatang Marcelo at Jello sa paghukay para mailibing ang bangkay ng aswang. Sa kalagitnaan ng kakahuyan sa tabi ng ilog ito ililibing. May kalayuan sa mga tahanan habang abala sa ginagawa. Si Gina sa kabilang banda ay abala rin sa paghahanda ng mga gamit. Isang ginang ang dumating sa kanilang tahanan. Si Gina bilang babaeng likas na maawain. Napukaw ang damdamin at pinatuloy ito sa loob ng tahanan. Mabuti na lang po.
May tira pa kami kaninang agahan. Pagtiyagaan niyo po muna. Ano po palang pangalan mo at ng bata? Wika ni Gina sa mag-ina. Ako si Lucia. Eto naman si Lucas. Maaga yang naulila sa ama. Kami ngayon ang nahirapan, buntis pa naman ako. Wala pa naman kaming matutuluyan. Wika ni Lucia. Bakit naman po? Ano po bang nangyari? Tanong ni Gina. Doon kasi sa asawa ko yung bahay kaya pinalayas kami. Hindi naman kami taga rito. Kaya hindi ko alam kung saan kami pupunta. 3 araw na kami naglalakbay Wala kaming mahanap na tirahan. Tugon ni Lucia. Huwag po kayo mag-alala. Dahil pagdating ni Tatang, matutulungan niya po kayo. Matapos magsalita ni Gina, dumating sina Tatang Marcelo at Jello. Nagulat sila sa bisitang nakita. Tinawag nila si Gina upang kausapin. Gina, sigurado ka ba sa dalawang yan? Ilang beses na tayong kamuntikang mapahamak dahil sa mga aswang Wika ni Jello. Tignan mo nga yung itsura nila. Mukha ba silang aswang? Tanong ni Gina. Gina, maraming paraan ng mga aswang para hindi mahalata. Mapanlin lang sila Nakita mo naman yung nangyari sa atin ilang araw, no? Tugon ni Jello. Tama nga naman si Jello. Pero nakakaawa din sila. Kaya bigyan natin ng pagkakataong may masilungan kahit ngayong gabi. Bukas papaalisin na natin. Hindi naman tayo bahayampunan na tatanggap ng kung sino-sino. Wika ni Tatang Marcelo. Tumango na lang si Gina at inasikaso ang mag-ina. Pagsapit naman ng gabi bandang 7:00, nagsimula na naman ang kanilang operasyon sa pagpapanak. Sa puntong ito, marami ang nakasaksi sa pagpapaanak ni Tatang Marcelo, maliban sa kanila ni Gina, ang mag-inang bisita at ang 2 pang kasama ng ginang ng babaeng nanganak. Sa labas naman ay mag-isa si Jello. Hindi na maulan ng gabing yun. Maaliwalas ang kalangitan. Ilang sandali pa, umalinsangan ang buong paligid. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya makakita ng senyales ng nilalang kahit saan tumingin. Gina, pakisabi kay Tatang Marcelo. Mukhang nandito na yung nilalang pero hindi ko makita kung nasan. Nagmamadaling bumalik sa loob si Gina matapos maitapon sa labas ang pinagugasang tubig. Sinabi niya kay Tatang Marcelo ang binanggit ng kapatid. Maigpit ang hawak ni Jello sa dalang armas. Kinapa niya rin ang bulsa. Siniguradong naroon ang langis na pangontra. Kung nasan ka man, huwag ka nang lumabas dyan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Naglakad si Jello papunta sa mga talahib. Pinakiramdaman ang lugar pero walang nakitang aswang. Maging ang kabilang bahagi ay wala rin. Tinignan niya ang bubong, ang likod ng tahanan at ang harapan. Subalit wala talaga kahit anino nang hinahanap na nilalang. Bumalik na lamang ito sa tahanan. Kagad na patakbo si Jello pagkarating sa tarangkahan. Nakita niya ang nilalang. Nasusunggaban na ang ginang. Humando sa ito matapos tamaan ng itak ni Jello. Hanggang sa muli itong naalarma nang makakita pa ng isang nilalang sa bandang itaas. Kaya pala wala kayo sa labas. Nandito na kayo sa loob. Kagad pinatay ni Jello ang isang aswang na nasa lupa. Ang problema niya na lang ay ang maliit na nilalang. Patuloy niya itong inaambahan ng pag-atake. Habang si Tatang Marcelo, muling inihanda ang langis. Tang, ibigay niyo po sa akin yung panali. Hindi makita ni Tatang Marcelo kung saan inilagay ang panali. Ang nakita na lamang nito, ilang makabuhay doon sa tabi. Mahaba ang mga ito.
Nag-aalala na para sa kanyang anak. Marami na itong kalmot na natamo. Kaya naman yun na ang kanyang binigay. Hindi nakuha ni Jello ang hinagis niyang makabuhay dahil nasangga ito ng nilalang. Mabuti na lamang nagkaroon ng pagkakataon si Jello. Sa pag-amba niya ng paghataw ng itak, napuruhan ang nilalang. Hanggang sa nakalmot din siya ng nilalang. Dumugo na ang pisngi ni Jello pero hindi niya na ito pinansin pa sa kagustuhang mapatay ang nilalang. Nahirapan naman sa pagpapalunok si Tatang Marcelo ng langis. Mailap pa rin ang aswang kahit may malubha ng sugat. Dahil sa kaganapan ay tumulong na si Gina. Kumuha din ito ng itak. Isinaksak sa dibdib ng aswang. Dito lang napadali ang kanilang trabaho. Hinawakan ni Jello ang bibig ng aswang. Kagad binuhos ni Tatang Marcelo ang hawak na langis. Nang malagok ang lahat, nangisay ang nilalang. Binawian ang buhay. Kagad inasikaso ni Tatang Marcelo ang anak na si Jello. Marami itong natamong sugat mula sa aswang. Ginamot niya ito gamit ang langis na lana. Kumuha ng katas ng makabuhay. Pinakain ng iba't ibang uring halamang gamot upang masiguradong walang laso na matira sa kanyang katawan. Matapos namang masigurado ang kaligtasan ng kapatid, muli nilang isinaayos ang mga bangkay ng nilalang. Susunugin ito kinabukasan. Ilang minuto ang nakalipas. Naging payapa naman at maaliwalas ang paligid. Pero hindi nagpakampante si Tatang Marcelo. Patuloy siyang nagbantay at hindi na muna natulog. Muli nilang binalikan ang mga nilalang. Dito naman naalala ni Gina ang dalawang panauhin. Tang, si Lucia at Lucas po, makita niyo ba? Ay nako, yan ang hirap sa'yo eh. Nagtitiwala ka kaagad. Hinahanap mo pa, nandito na sa harapan natin. Nanlaki ang mga mata ni Gina sa sagot ng tatay. Teka, sila yung aswang kagabi? Tanong ni Gina. Nagulat ka pa. Wala naman tayong ibang kasama kagabi kung hindi yung dalawa. Isipin mo, babae at bata ang sumalakay sa atin. Ibig sabihin sila yun. Muling wika ni Jello. Hayaan mo na, Gina. Ang importante, nakaligtas tayong lahat, lalo na ang sanggol. Doble ingat na lang tayo. Huwag pairalin ng awa, diyan tayo naiisad eh. Maging alerto. Buhay ng ibang tawang nakasalalay sa atin. Maging ang buhay natin, palaging nalalagay sa alanganin. Muling wika ng kanilang ama. Parehong napatango si Gina at Jello. Muli nilang sinunog ang mga nilalang. Ngunit dahil na rin sa lahat ng kaganapan, nagpasya ang pamilya na umalis na lamang sa lugar. Nagpakalayo-layo sila at hindi na muling itinuloy pa ang pagpapaanak sa mga kababaihan. Tila kakambal nila ang kamalasan. Patuloy silang ginagambala ng mga nilalang. At ang pinakakinakatakot ni Tatang Marcelo, paano kung umabot sa punto na hindi na nila mailigtas ang mga nganak, pati na rin ang sanggol. Masakit man sa kalooban, pinili nilang mamuhay ng mapayapa. Piniling mamuhay ng normal upang wala nang mabiktima ang mga nilalang. Opinyon para sa kwento, para sa nagpadala. Eto sila Tatang Marcelo. Pansin ko lang madali silang nauuto ng mga nilalang na hindi pa nga ganun kalakas yung sabulag na ginagamit sa kanila. Hindi ko alam kung baguhan na antingero yung tatay nila, si Tatang Marcelo. Kasi kapag matataas na may kaalaman sa lihim na karunungan, kaagad mararamdaman kung merong kakaiba sa isang tao o isang nilalang. O baka marahil din dahil sa kabutiang loob nila
kaya sila madaling nauuto. Kayo ba mga kabayan? Anong opinion nyo para sa kwento na to? Huwag kayo maya, mag-comment lang dito sa ating comment section. Maraming salamat.